Martial Peak, Kabanata 4253. Hindi bagong pandaraya, sinabi mismo ni Black Crow Divine Monarch, lubusan niyang naintindihan ang Bloodlight Scripture. Kung ganoon, bakit mananatili pa rin ang iba't ibang pagsubok para sa mana ng Vow of Blood? Tama iyan. Paano makakahanap ang Old Master na ito ng angkop na kandidatong pag-aari kung hindi ko ginawa iyon? Agad namang inamin ng Black Crow Divine Monarch. Lahat ng pagsubok sa lugar na ito ay talagang ginawa ng matandang asong iyon, si Zhu Yao, bago siya mamatay. Kaya lang gumamit ang Old Master na ito ng ilang paraan para ilipat sila rito. Ang Old Master na ito sa una ay nakatingin sa isa pa ninyong brats. Mukhang may pundasyon siya sa Vow of Blood, kaya makakatipid ako ng maraming pagsisikap kung angkinan ko siya. Ngunit, ang iyong sigla ay napakasagana na ito ay sadyang mapangahas. Kung angkinan ka, doble ang makukuha kong resulta sa kalahati ng pagsisikap kapag nililinang ang Bloodlight Scripture sa hinaharap. Boy, masisisi mo lang ang iyong kaawa-awang kapalaran sa pagharap nitong Old Master sa oras na ito. Ang taong may pundasyon sa Vow of Blood na binanggit niya ay walang alinlangan na tinutukoy si Zhou Yi ng Great Thousand Bloodland. Sa ilang mga tao na dumating sa palasyo sa gitna ng lawa, siya lang ang may pundasyon sa Vow of Blood. Mula sa binanggit ng Black Crow Divine Monarch, nalaman din niyang kay na ang lahat ng mga pagsubok sa lugar na ito ay ginawa nga ng Blood Monster Divine Monarch upang maipasa ang kanyang Vow of Blood legacy. Inilipat lang sila sa lugar na ito ng Black Crow Divine Monarch sa pamamagitan ng hindi alam na paraan. Para mapanatili ng isang tao ang napakahusay na kakayahan kahit na pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang mga Divine Monarch ay talagang hindi mauunawaan ng may sentido komon. Kung paanong si Yang Kai ay nakakaramdam ng pagkamangha, ang aura na nagmumula sa abuhing ambon ay biglang tumaas. Kaagad pagkatapos noon, isang invisible at intangible soul attack ang bumaril mula sa loob ng abuhing ambon. Si Yang Kai ay nahuli ng walang pag-iingat at kinuha ang pag-atake bilang isang resulta. Sa sandaling iyon, ang kanyang kaluluwa ay naging hindi matatag, ang kanyang isip ay lubhang nayanig, at ang kanyang buong knowledge sea ay naging magulo. Maging ang soul avatar niya ay halos gumuho. Ang matandang asong ito. Itinago niya ang kanyang tunay na kakayahan. Labis na nabigla si Yang Kai. Matapos makita ang Black Crow Divine Monarch na nilaslas ng soul-splitting saber at hindi lumapit sa kanya, nagkamali siya sa inakala na hindi ganoon kalakas ang kabilang partido. Hanggang sa biglang nagpakawala ang Black Crow Divine Monarch ng napakalakas na pag-atake na napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Ang kabilang partido ay itinatago ang kanyang mga kasanayan sa lahat ng ito habang, para lang mahuli niya si Yang Kai. Sa pag-iisip muli, ito ay naging ganap na kahulugan. Ang kalaban ay isang Divine Monarch kung tutuusin. Paanong wala siyang trick o dalawa sa kanyang manggas? Kung hindi, paano niya napasok ang mga depensa ng knowledge ni Yang Kai o kahit na nagplano na angkinin siya? Hahaha, si Black Crow Divine Monarch ay tumawa ng baliw. Ang nakakalat na ambon ay muling nagsama-sama at sumugod kay Yang Kai na parang tigre na tumutugis sa biktima nito. Junior, bakit sa tingin mo ay pinaliwanag sa iyo ng Old Master na ito ang lahat ng ito? Para lang maabala ka. Talagang hindi alam ng mga kabataan ngayon ang kalawakan ng langit at lupa. Ngunit huwag mag-alala. Ang Old Master na ito ay tiyak na aalaga ang mabuti ang iyong katawan pagkatapos itong taglayin. Maaari mo ring sabihin sa akin kung mayroon kang anumang dying wishes. Ang Old Master na ito ay tutuparin sila sa abot ng kanyang makakaya. Habang nagsasalita siya, nakarating na siya sa harap ni Yang Kai at mukhang sasalubungin siya ng buo. Sa sandaling iyon, biglang lumiwanag ang mapurol na mga mata ni Yang Kai. Napatras siya at sumigaw. Maraming salamat sa iyong kabaitan, Senior, pero itong Junior na ito mismo ang tutuparin ang kanyang hiling. Hindi na kita kailangang guluhin para sa tulong mo, Senior. Ang soul-splitting saber ay nagpakawala ng isa pang pagsabog ng liwanag ng espada at nilaslas pababa ng pailes upang magkalat muli ang kulay abong ambon. Ikaw. Ang boses ni Black Crow Divine Monarch ay puno ng hindi paniniwala. Siya ay hindi hihigit sa isang remnant soul sa sandaling ito, kaya ang kapangyarihan na maaari niyang ibigay ay limitado bilang isang resulta, kahit ganoon, siya pa rin ang remnant soul of a Divine Monarch. Paano siya malalabanan ng isang maliit na Emperor Realm Jr.? At gayon paman, iyon mismo ang nangyari ngayon. Ang batang lalaki sa kanyang harapan ay nakabawi sa ilang sandali, na naging sanhi ng mga plano na pinaniniwalaan niyang walang kaparirikan na magkamali. Hindi binigyan ni Yang Kai ng kaunting pagkakataon si Black Crow Divine Monarch na lapitan siya muli. Dahil ngayon lang siya nagdusa, hindi siya naglakas loob na maliitin ang kanyang kalaban. Inabot niya ang isang kamay nang bumagsak ang liwanag ng espada at ang kanyang spiritual energy ay lumakas ng marahas habang sumisigaw siya ng
Blossoming Lotus. Isang lotus ang biglang namulaklak sa gitna ng kulay abong ambon. Ang bulaklak ay kasing puti ng jade at mukhang maislan, na parabang ito ay mapupunit ng banayad na simoy ng hangin. Gayunpaman, ang mismong bulaklak na ito ay mabilis na sumisipsip ng spiritual energy ng kulay abong ambon. Gamit ang kapangyarihang ito, ang bulaklak ay mabilis na namumulaklak at ang ilang mga patong ng lotus petals ay napakaganda. Ang mga hiyawan ng galit at paghihirap ng Black Crow Divine Monarch ay nagmula sa loob ng abuhing ambon. Ang Blossoming Lotus Secret Technique ay kumonsumo ng maraming enerhiya upang ilabas, ngunit gagamitin nito ang sariling spiritual energy ng kalaban bilang mga sustansya upang mamukadkad pagkatapos itong ma-activate. Ito ay isang hakbang na may walang limitasyong potensyal. Kung ang pag-ataking ito ay tumama sa isang kalaban na may katulad na lakas, ang kanilang kaluluwa ay agad na makakaranas ng matinding pinsala. Sa kasamaang palad, ang kapangyarihan ng remnant soul ng Black Crow Divine Monarch ay nasa ibang sukat lamang. Agad na ikinuyom ni Yang Kai ang kanyang kamao pagkatapos ilabas ang Blossoming Lotus at sumigaw. Sealed Lotus. Ang isa pang malaking lotus ay lumitaw, direktang bumabalot sa kulay abong ambon sa loob ng mga talulot nito. Praktikal na ipinakita nito ang eksaktong kabaligtaran na sitwasyon kumpara noong unang lumitaw ang Blossoming Lotus Secret Technique. Ang malaking lotus na ito ay mabilis na nagsara at naging usbong, tinatakan ng kulay abong ambon sa loob ng mga talulot nito upang ito ay nahuhulog sa walang katapusang kadiliman. Hong! Isang malaking puwersa ang sumabog mula sa loob ng bulaklak at ang buong lotus ay napunit kaagad. Ang kulay abong ambon ay agresibong lumabas mula sa loob ng lotus at marahas na sinugod si Yang Kai. Ang Black Crow Divine Monarch ay umungal sa galit. Walang saysay ang iyong pagtutol, Junior. Ang Old Master na ito ay hindi papayag na kumilos ka ng ganoon kabastos sa harap ko. Hanggang sa sandaling ito ay tuluyan na niyang naibunyag ang kanyang tunay na kapangyarihan. Sa simula, gusto lang niyang manhid ang kalooban ni Yang Kai para mas madali niyang kunin ang kanyang katawan. Siya ay isang remnant soul kung tutuusin, kaya ang kaunting natitira sa kanyang lakas ay nauubos at kailangan niyang gamitin ng matipid ang kapangyarihang iyon. Kung hindi, baka mapuksa siya bago pa man niya maangkin si Yang Kai. Iyon ay gagawin siyang pinakadakilang katatawanan sa lahat ng panahon. Ang aura ni Black Crow Divine Monarch na hanggang ngayon ay nakatago. Ito ay higit sa 2 beses na mas malakas kaysa sa dati at ang mga pag-atake ng soul-splitting saber ay walang gaanong epekto sa kanya. Nilalazlas lang nito ang abuhing ambon ngunit hindi naantala o pinilit siyang bumalik sa anumang paraan. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Yang Kai ay nanatiling kalmado gaya ng dati. Ang kanyang malaking kamay ay bumagsak sa direksyon ng kulay abong ambon habang siya ay sumigaw. Blossoming Lotus, munting bastos. Galit na galit si Black Crow Divine Monarch. Ngayon lang siya tinamaan ng Soul Secret Technique na iyon. Kahit na hinuhusgahan ang pag-atake mula sa taas na naabot niya sa nakaraan, ito ay isang mapanlikhang ideya kahit na ang kapangyarihan sa likod nito ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Ang lakas ng pag-atake ay mahina, ngunit iyon ay nauugnay sa lakas ng gumagamit. Naniniwala siya na ang kapangyarihan sa likod ng pag-atake na ito ay tataas lamang habang ang paglilinang ni Yang Kai ay bumuti sa paglipas ng panahon. Kusang naglaho ang kulay abong ambon, na naging bakas ng kulay abong singaw na para bang iniiwasan ang Blossoming Lotus Secret Technique. Sa kasamaang palad, ang lugar na ito ay nasa loob ng knowledge si Yang Kai at napakasensitibo niya sa lahat ng mga pagbabagong naganap. Paano niya hahayaan ang abuhing ambon na maiwasan ang kanyang pag-atake? Lumitaw muli ang bulaklak at ang mga talulot ng bulaklak ng lotus ay namumukadkad ng napakaganda. Napasigaw si Black Crow Divine Monarch sa matinding paghihirap ngunit hindi huminto sa pwesto. Sa pagtitiis sa sakit sa kanyang kaluluwa, sumugod siya kay Yang Kai na parang desperado na kunin ang kanyang katawan sa oras na iyon. Sealed Lotus. Ang Black Crow Divine Monarch ay galit na galit habang siya ay umuungal. Junior, alam mo ba ang 2 trick na ito? Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, muli siyang binalot ng isang malaking lotus. Bagamat hindi nagtagal ay nakawala siya sa pagkakagapos, ang pagkaantala ay nagbigay kay Yang Kai ng kaunting espasyo sa paghinga at pinahintulutan siyang maglagay ng ilang distansya sa pagitan nila. Hindi ito tungkol sa kung gaano kabago ang iyong mga trick, ngunit kung ito ay gumagana o hindi. Habang tumatakas, napagmasdan ni Yang Kai ang mga pagbabago ng Black Crow Divine Monarch at ang kanyang nakita ay nagpalubog sa kanyang puso. Ito ay tunay na ang remnant soul ng isang Divine Monarch. Nakatanggap ang Black Crow Divine Monarch ng hindi bababa sa 100 hit mula sa Soul Splitting Saber, bilang karagdagan sa 2 round ng Blossoming Lotus at Sealed Lotus Secret Techniques, mula noong una niyang ihayag ang kanyang sarili. Gayunpaman, ang kulay abong ambon ay hindi gaanong nagbago. Sa madaling salita, ang pinsalang natamo niya ay lubhang limitado. Samantala,
Sisabog na sa galit ang Black Crow Divine Monarch. Akala niya noong una ay magtagumpay siya sa pagkuha sa katawan ng batang ito sa isang iglap, ngunit hindi pa rin siya nagtagumpay kahit na matapos ang lahat ng hindi inaasahang pagliko at pagliko. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, malabo niyang naramdaman na may mali. Kaya lang wala siyang oras para isipin iyon sa sandaling ito. Sa sandaling makawala siya sa mga pagpigil, muli siyang sumugod kay Yang Kai. Blossoming Lotus, Sealed Lotus, ang dalawang self-created soul secret techniques ay paulit-ulit na pinakawalan. Ang una ay isang paraan upang salakayin ang isang kaaway habang ang huli ay isang paraan upang pigilan ang isang kaaway. Dalawang kaluluwa ang nakipaghabulan sa loob ng knowledge sea ni Yang Kai, na nahuli sa isang life and death contest. Sa simula, ang Black Crow Divine Monarch ay nagmura at sumigaw sa galit. Maya-maya, hindi na siya tumawag ng ganoon kalakas. Malamig na sabi niya, "Junior, tingnan natin kung hanggang kailan mo ito mapapatuloy. Ang pasanin sa iyong katawan mula sa paghahagis ng mga soul secret technique na ito ay hindi maliit. Maaga o huli, ang kapangyarihan sa iyong knowledge sea ay mauubos. Tingnan natin kung paano mo nilalabanan itong Old Master. Kapag nakuha ko na ang katawan mo, tiyak na papatayin ko lahat ng kaibigan at pamilya mo. Ibebenta ko ang iyong mga babae sa pinakamurang whorehouse at pipilitin ko silang kumuha ng mga customer araw-araw." Galit na galit si Yang Kai. "Matandang aso, niligawan mo si kamatayan." Ngumisi si Black Crow Divine Monarch. "Binigyan ka ng pagkakataon ng Old Master na ito, ngunit hindi mo alam kung paano pahalagahan ang pagkakataong ibinigay ko sa iyo. Sino pa ba ang masisisi mo kundi ang sarili mo? Maglakas loob ba ang isang walang kwentang Emperor Realm na bata?" Ang kanyang pangungusap ay biglang nawala. Ang kulay abong ambon na walang humpay na humahabol kay Yang Kai ay tumigil din. Parang may naramdaman, tahimik niyang naramdaman ang paligid at agad na sumigaw sa alarma. "Hindi, imposible yan. Isa ka lang Emperor Realm Jr. Paano ka magkakaroon ng napakalakas na spiritual energy?" Sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang namumuong damdamin sa kanyang puso. Dahil nakatuon sa pagsisikap na kunin ang katawan ni Yang Kai, hindi niya masyadong inisip ang iba pang mga bagay. Sa sandaling ito lang niya napagtanto ang isang bagay. Paano magiging ganito kalakas ang isang Emperor Realm Cultivator? Ang spiritual energy ng taong ito ay halos kapantay ng isang karaniwang low-grade Heaven Opening Realm Master. Hindi iyon ang pinakamahalagang bagay bagaman. Ang pinakamahalagang punto ay na si Yang Kai ay nagpakawala ng napakaraming soul attacks kanina, kaya lohikal na pagsasalita, ang kanyang spiritual energy ay dapat matagal nang naubos. Hindi man naubos, dapat ay bumaba ng husto. Sa kabaligtaran, ang pangunawa ng Black Crow Divine Monarch ay nagsabi sa kanya na ang knowledge sea ni Yang Kai ay nanatiling napakarami gaya ng dati. Walang mga palatandaan ng pagkaubos. Sa madaling salita, nasa tuktok na kondisyon pa rin si Yang Kai. Hindi ka ba isang Emperor Realm Cultivator? Pakiramdam ni Black Crow Divine Monarch ay para siyang nakagat ng makamandag na ahas. Kahit ang boses niya ay tumaas ng isang pitch. Ang galit sa mukha ni Yang Kai ay nawala sa isang iglap at siya ay lumutang sa ibabaw lamang ng kanyang knowledge sea habang siya ay bahagyang nakatingin sa Black Crow Divine Monarch. "Tiyak na nagbibiro ka, Divine Monarch. Ano pa kaya ako kung hindi Emperor Realm Jr.? Isa talaga akong Emperor Realm Cultivator. Garantisadong palitan kung hindi tunay. Maglakas loob ka pa rin bang lokohin ako, Junior? Paano magkakaroon ng napakalakas na spiritual energy ang isang Emperor Realm brat? Napakaraming soul attacks ang pinakawalan mo kanina. Paano posible na ang iyong spiritual energy ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkaubos?" Pagkatapos sabihin iyon, tila may natuklasan ang Black Crow Divine Monarch. "Teka, ang iyong mismong knowledge sea ay kakaiba. Ang mga kulay abo at maliliit na pag-atake ay biglang bumaril mula sa kulay abong ambon at bumagsak sa knowledge sea ni Yang Kai. Naging magulo ang dagat, inilantad ang 7 kulay na isla na nagtatago sa ibaba. Isang hindi maipaliwanag na aura ang agad na lumabas mula sa 7 kulay na isla na iyon. Ito ay lubhang misteryoso, halos parang naglalaman ito ng isang uri ng Great Dao. Ito ay, ang Black Crow Divine Monarch ay titig na titig sa 7 kulay na isla. Kaagad pagkatapos noon, nag-react siya na parang nakagawa siya ng isang kamanghamanghang pagtuklas at napabulalas sa pagkabigla. Soul Warming Lotus, 7-colored Soul Warming Lotus. Sigurado kang may kaalaman, Divine Monarch. Talagang matalas ang iyong paningin. Humanga ang junior na ito. Mahinang sabi ni Yang Kai. Iniunat ang kanyang kamay, ang 7 kulay na isla ay lumipad palabas sa kanyang knowledge sea at naging isang 7 kulay na lotus. Namumulaklak ito ng nakakasilaw na liwanag, na lumulutang sa ilalim ng kanyang mga paa. Dahil ito ay natuklasan, kung gayon hindi na kailangang itago pa ito.
Naisip ni Yang Kai na ipapakita lang niya ito ng may pagmamalaki. Ito rin ay magsisilbing isang paraan ng pagpigil. Martial Pick, Kabanata 4254. Isang tusong diskarte sa pagtakas. Sa itaas ng kanyang knowledge sea, ang soul avatar ni Yang Kai ay tahimik na nakatayo sa soul warmang lotus at kalmadong nakatingin sa abuhing ambon. Kung ang Black Crow Divine Monarch ay may pisikal na katawan ngayon, siya ay tumutulo ng malamig na pawis. Nagsalita siya sa tinig na puno ng kawalan ng paniniwala. Junior, nagbalak ka ba laban sa akin sa lahat ng oras na ito? Kung tama ang pagkakaalala niya, si Yang Kai ay mukhang natarante ng ilang beses noon. Ngayon lang niya napagtanto na walang dahilan para matarante si Yang Kai kapag ang huli ay may suporta ng Supreme Treasure tulad ng Soul Warmang Lotus. Malinaw na ang lahat ay pandaraya lamang. Ang Soul Warmang Lotus ay isang Supreme Treasure na patuloy na nagpapalusog sa soul. Bukod dito, ang lotus sa kanyang harapan ay kumikinang na may 7 kulay. Sa gayong pundasyon, ang kaluluwa ni Yang Kai ay halos hindi masisira na pag-iral at ang kanyang spiritual energy ay mapupuno ng maraming beses sa average na rate. Inaasahan niyang angkinan si Yang Kai nang maubos niya ang kanyang sarili, ngunit ngayon ang gayong pag-asa ay malinaw na isa lamang ilusyon. Tumutugon lang ako ng sa iyo ng mabuti. Sinulyapan ni Yang Kai ang kulay abong-am. Paano siya maaaring magpigil pagkatapos malaman na ang kabilang partido ay ang remnant soul ng isang Divine Monarch? Sino ang nakakaalam kung anong uri ng paraan ang maaaring mayroon ang Divine Monarchs na ito? Ang Black Crow Divine Monarch ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa puot. Ang kulay abong-ambon ay lumilipat ng pabago-bago sa loob ng ilang oras, na nagpapahiwatig ng mga pagbabago sa kanyang kalooban. Kasalukuyan siyang naipit sa sitwasyong ito na walang paraan, kaya lihim siyang nakaramdam ng panghihinayang. Kung alam niya ito ng mas maaga, pinili niya ang junior na may pundasyon sa Tao of Blood sa halip. Sa simula, naramdaman lang niya na ang aura ni Yang Kai ay mas masigla na mas magiging kapaki-pakinabang kapag nililinang ang Bloodlight Scripture sa hinaharap. Gayunpaman, mula sa hitsura ng sitwasyon, siya mismo ay pumasok sa isang malalim na hukay. Walang paraan upang palayain ang kanyang sarili ngayong napakalalim na niyang nakulong sa sitwasyong ito. Divine Monarch, tinanong mo kung alam lang ng junior na ito ang dalawang trick na iyon. Masayang itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay habang nagsasalita. Isang pakiramdam ng krisis ang biglang napuno ng Black Crow Divine Monarch's soul at likas niyang napagtanto na si Yang Kai ay magpapakawala ng isang mas mapanganib na hakbang. Ngayon, masasagot ko na sa wakas ang tanong mo, Divine Monarch. May ibang trick talaga itong junior, pero iniisip ko kung pahalagahan mo ito. Pagkatapos sabihin iyon, si Yang Kai ay nag-gesture forward gamit ang kanyang kamay at nagutos. Ubusin mo siya. Isang malakas na hagong ang biglang pumuno sa hangin. Kaagad pagkatapos noon, biglang lumipad ang maliliit na itim na tuldok mula sa isang pulse ares sa palso ni Yang Kai. Ang mga itim na tuldok na iyon ay hindi mabilang at hindi nagtagal ay naging isang malaking itim na ulap na mabilis na bumabalot sa abuhing ambon. Labis na natakot si Black Crow Divine Monarch habang siya ay sumisigaw sa takot. Soul devouring insects. Ang mga maliliit na itim na tuldok ay hindi naman itim na tuldok. May mga kakaiba at kakaibang hugis na mga insekto. Hindi ito parang ang Black Crow Divine Monarch ay hindi pa nakakita ng soul devouring insects dati. Ang mga ganitong uri ng exotic insects ay dalubhasa sa paglamon ng spiritual energy at masasabing natural na kaaway ng lahat ng kaluluwa. Iyon din mismo ang dahilan kung bakit sila nahirapang mabuhay o umabot sa kapanahunan dahil karamihan sa mga cultivator na nakatagpo sa kanila ay lilipulin sila habang sila ay bata pa at mahina. Sa pangkalahatan, mahirap para sa mga mature na soul devouring insects na banta ang mga cultivator na nasa Tao Source Realm at mas mataas, gayunpaman, ang mga soul devouring insect na ito ay higit na nalampasan ang kanyang ketulusen. Bawat insekto ay naglalabas ng mabangis na aura na naging dahilan upang makaramdam ng takot ang Black Crow Divine Monarch's soul. Halos natitiyak niya na hindi maganda ang magiging wakas para sa kanya kung siya ay mababalat ng ulap ng mga insektong ito. Gaano man kalakas ang kanyang kaluluwa, hindi niya nakayanan ang paglamon ng mga insektong ito. Tama ang hula. Yang Kai ay mayroong 7-colored soul warmang lotus, kaya ang kanyang spiritual energy ay halos hindi mauubos, dahil dito, hindi na kailangang mag-alala na masira ang kanyang kaluluwa. Ligtas niyang magagamit ang sarili niyang spiritual energy para palakihin ang mga insektong ito. Pagkatapos ng maraming taon, paanong hindi sila magiging makapangyarihan? Kung ang Black Crow Divine Monarch ay nasa kanyang tuktok, maaaring hindi siya nabantaan ng ulap ng mga insekto na ito. Sa kasamaang palad, siya ay kasalukuyang isang mahinang remnant soul. Siya ay walang iba kundi ang masarap na pagkain sa harap nitong mga soul devouring insects.
Ang soul devouring insects ay natutulog nang itago sila ni Yang Kai sa loob ng insect enslavement bracelet kanina, ngunit ngayon na sila ay pinakawalan, sila ay sabik na dumagsa patungo sa kulay abong ambon na parang pusa na nakahuli ng amoy ng masarap na isda. Kakaibang sigaw ng Black Crow Divine Monarch bago tumalikod at tumakas. Ang ulap ng mga insekto ay sumunod na malapit sa likuran, walang humpay na humahabol na katayo sa ibabaw ng soul-warming lotus, malamig na pinanood ni Yang Kai mula sa gilid. Ang Black Crow Divine Monarch ay hindi ang unang tao na sumalakay sa kanyang knowledge sea, o maging ang unang tao na sumubok at angkinan siya. Gayunpaman, ang sinumang nang ahas na salakayin ang kanyang knowledge sea ay dumanas ng isang kalunos-lunos na wakas. Ang lahat ng ito ay salamat sa soul-warming lotus. Ito ay tiyak na karapat-dapat na kilalanin bilang isang supreme treasure. Hindi lamang nito pinalusog ang kanyang kaluluwa sa paglipas ng mga taon, ngunit ginawa rin nito ang kanyang spiritual energy na maging hindi maisip na malakas. Ito ang nagbigay daan sa kanya na gawing tagumpay ang ilang pagkatalo ng maraming beses sa nakaraan. Masasabing hindi na mabilang na beses na namatay si Yang Kai kung hindi dahil sa soul-warming lotus. Ang supreme treasure na ito na matagal na niyang nakuha ay nakatulong ng malaki sa kanya sa buong paglalakbay niya sa Martial Dao. Kaya naman, siya ay lubos na nagpapasalamat para dito. Dapat sabihin na ang Black Crow Divine Monarch ay parehong tuso at maparaan. Ang lugar na ito ay nasa loob ng knowledge sea ni Yang Kai, kaya ang kanyang kaluluwa ay natural na sasailalim sa ilang halaga ng pagsupil, gayunpaman, siya ay lubhang mabilis sa kanyang pagtakas. Ang ulap ng soul devouring insects ay walang magawa sa kanya. Nang makita ang sitwasyong ito, nagpadala si Yang Kai ng ilang mga saloobin. Ang ulap ng soul devouring insects ay agad na nahati sa apat at naging apat na haligi ng itim na usok. Ang apat na hanay ng itim na usok na ito ay lumipat sa apat na magkahiwalay na direksyon upang habulin at palibutan ang Black Crow Divine Monarch. Sa pagkakataong ito, nahulog ang Black Crow Divine Monarch sa isang mapanganib na sitwasyon. Bagamat nahihirapan siya, hindi siya nakatakas sa mga panga ng soul devouring insects. Hindi nagtagal ay natakpan ang kulay abong ambon sa isang patong ng mga itim na insekto. Ang soul devouring insects ay tahimik at patuloy na nagpapakain sa kanyang soul at nilalamon ang kanyang spiritual energy. Napasigaw siya sa sobrang sakit. Maging ang bilis ng kanyang pagtakas ay naging mas mabagal. Sa sandaling siya ay bumagal, mas maraming soul devouring insects ang kumapit sa kanya. Ilang sampu lang ang paghinga bago tuluyang natakpan ng ulap ng mga itim na insekto ang kulay abong ambon. Junior, pakawalan mo ako. Ang Old Master na ito ay maaaring magturo sa iyo ng tunay na Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture at dalhin ka sa Blood Monster Divine Palace upang tanggapin ang mana ni Zhu Yao bilang kapalit. Ang tunay na Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture. Kumunat ang noo ni Yang Kai sa mga salitang iyon. Sinasabi mo ba na peke ang nakita namin dati? Yung mga totoo. Kung hindi, paano ito maipapalipat ng mga tao ng maayos? Kung hindi, hindi mo nalampasan ang mga pagsubok na iyon ng mas maaga at hindi ka nakarating sa palasyo sa gitna ng lawa. Ngunit, peke ang Bloodlight Scripture na inukit ng Old Master sa kanyang balangkas. Binago ng Old Master na ito ang ilang bahagi. Tiyak na masama ka, matandang aso. Nagmura si Yang Kai. Bitawan mo ako at ibibigay ko ang totoong Bloodlight Scripture. Ang iyong sigla ay napakasagana, kaya kung maaari mong linangin ang Bloodlight Scripture, magkakaroon ka ng dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap. Hindi aabutin ng kahit 1,000 taon para maging susunod kang Blood Monster Divine Monarch. Malamig na bam-antong hininga si Yang Kai. Huwag mo na akong tuksuhin. Nililinang ng haring ito ang Great Dao of Space. Ang Dao of Blood ay walang silbi sa akin. Kung hindi dahil gusto niyang makuha ang gantimpala sa 7th grade Monster Core, maaaring hindi muna nakialam si Yang Kai sa kaguluhang ito. Maaaring kamangha-mangha ang Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture, ngunit hindi ito masyadong kaakit-akit sa kanya. Ang Black Crow Divine Monarch ay patuloy na nagsisikap. Siyempre, magandang magkaroon ng sarili mong Dao, ngunit ang Bloodlight Scripture ay isang mahimalang nilikha. Kung linangin mo ito sa mga limitasyon, maaari ka pang mabuhay muli mula sa isang patak ng dugo. Ikaw ay magiging walang kamatayan at hindi masisira. Hindi ka ba talaga tinutokso niyan? Namatay ang Blood Monster Divine Monarch. Ano ang ibig mong sabihin ng walang kamatayan at hindi masisira? Ngumuso si Yang Kai ng may pang-aalipusta. Galit na galit ang Black Crow Divine Monarch. Kahit na hindi mo kailangan ang Dao of Blood, huwag mong sabihin sa akin na ayaw mo sa mana ni Zhu Yao. Ito ay pamana ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Kung makuha mo iyon, agad kang yumaman na lampas sa iyong imahinasyon. Mahinang sinabi ni Yang Kai. Siyempre, gusto ko. Paanong hindi ko ito gusto?
Pero, wala akong tiwala sa'yo. Ang kabilang partido ay isang Divine Monarch kung tutuusin. Mas mabuting huwag na lang niyang pansinin ang mga ganoong nakakatuksong salita. Kung talagang naging interesado siya, tiyak na lalamunan siya hanggang sa puntong pati mga buto niya ay mawawala. Ang mga salita ng matandang fox na ito na nabuhay sa hindi mabilang na millennia ay walang katulad na katalinuhan. Paano sila naging napakadali ng pakikitungo? Junior, balak mo ba talagang patayin itong old master na ito? Galit na umungal ang Black Crow Divine Monarch. Gusto mong angkinan ako, Divine Monarch. Bakit ako magpapakita sa iyo ng awa? Nauubos ang oras. Divine Monarch, mangyaring itigil ang paglaban at magmadali at mamatay. Gaano ka nagalit sa old master na ito? Galit na galit si Black Crow Divine Monarch. Kung bibigyan siya ng isa pang pagkakataon na pumili, hinding-hindi niya sinubukang angkinan si Yang Kai. Sa kasamaang palad, ang mga bagay ay umunlad na sa puntong ito kung saan ang pagsisisi ay hindi magkakaroon ng pagbabago. Kaya, walang awa siyang nagpasya at sumigaw. Junior, kung gusto mong mamatay ang old master na ito, huwag mong isipin na madali ka ring manalo. Lalabanan ka ng old master na ito hanggang kamatayan. Habang sinasabi iyon, ang kulay abong ambon na natatakpan ng isang layer ng soul devouring insects ay biglang tumalikod at sumugod patungo kay Yang Kai. Ang isang nakakatakot na pagbabago-bago ng spiritual energy ay nagmula sa loob ng kulay abon na ambon at kitang-kita na ang Black Crow Divine Monarch ay malapit nang magpakawala ng isang malakas na secret technique. Paano nang ahas si Yang Kai na tanggapin ang desperadong soul attack ng isang high-grade Heaven Opening Realm Master Remnant Soul ng basta-basta? Agad niyang nakuha ang kapangyarihan ng Soul Warmang Lotus. Lumiwanag ng maliwanag ang pitong kulay na liwanag, na bumabalot sa kanyang soul avatar. Sa proteksyon ng Soul Warmang Lotus, hindi siya matatalo kahit gaano pa kalakas ang atake na pinakawalan ng kanyang kalaban. Katatapos lamang maghanda ni Yang Kai nang dumating ang kulay abong ambon sa kanyang harapan. Ang kulay abong ambon ay bumagsak sa pitong kulay na liwanag na hadlang ng walang anumang pag-aalinlangan. Ang marahas na spiritual energy ay sumambulat, na pumatay sa hindi mabilang na soul devouring insects na nakasabit sa kulay abong ambon sa isang iglap habang ang iba ay pinalipad ng epekto. Ang pitong kulay na light barrier ay nanginginig ng husto at maging si Yang Kai, na nakatayo sa ibabaw ng Soul Warmang Lotus, ay naramdaman ng impact na nanginginig sa kanyang soul. Hindi niya maiwasang makaramdam ng gulat. Ang desperadong pakikibaka ng remnant soul ng isang Divine Monarch ay tiyak na kahanga-hanga. Kailangan niyang aminin na minamaliit niya ang lakas ng kanyang kalaban. Isang hagong na tunog ang umalangaw habang ang soul devouring insects na pinadala kaninang lumilipad ay dumagsa muli patungo sa kulay abong ambon. Hindi nagtagal ay nilamon na nila ng malinis ang kulay abong ambon. Bahagyang nagulat si Yang Kai. Namatay na ba ang Black Crow Divine Monarch? Kahit na ang huling pag-atake ay napakalakas, hindi mapigilan ni Yang Kai na maramdaman na ito ay higit na palabas kaysa sa sangkap. Hindi tama ang pakiramdam. Habang pinag-iisipan ni Yang Kai ang bagay na ito, bigla siyang umungol nang maramdaman niyang napunit ang kanyang mga depensa sa kaluluwa at may tumatakas mula sa kanyang knowledge sea. Ang lahat ng ito ay isang diversion upang makatakas. Napuno ng hinanakit ang puso ni Yang Kai. Nakagawa na siya ng lahat ng uri ng mga hakbang at nagbantay laban sa hindi mabilang na mga posibilidad, ngunit sa huli, pinahintulutan pa rin niya ang Black Crow Divine Monarch na makatakas. Ipinapalagay niya na ang pag-atake ng Black Crow Divine Monarch ay isang huling ditch na pagtatangka na isinilang dahil sa desperasyon, ngunit sino ang makakaalam na ang kabilang partido ay gumagawa lamang ng isang pagkukunwari. Hindi tiyak kung anong uri ng secret technique iyon, ngunit nagawang ihiwalay ng Black Crow Divine Monarch ang isang hibla ng kanyang kamalayan. Sa pamamagitan nito, naakit niya ang atensyon ni Yang Kai at ng soul devouring insects habang ang iba sa kanyang remnant soul ay agad na nakahanap ng pagkakataong makatakas. Siya ay tunay na isang matandang Zoro. Tuso talaga. Gayunpaman, ang ginawa ng Black Crow Divine Monarch ay lubhang makakasira sa kanyang pundasyon kahit na nakaligtas siya. Sa simula, hindi na siya mabilang na beses na nilaslas ni Yang Kai gamit ang soul-splitting saber. Sumunod, dumanas siya ng ilang round ng Blossoming Lotus at Sealed Lotus secret techniques. Pagkatapos, ang kanyang kaluluwa ay kinagat ng soul devouring insects. Sa huli, napilitan siyang hatiin ang isang hibla ng kanyang kamalayan para pekain ang kanyang kamatayan at makatakas. Maaaring sabihin na ang Black Crow Divine Monarch ay dumanas ng malaking pagkalugi. Magiging himala kung nagawa pa niyang mapanatili ang kalahati ng kanyang spiritual energy mula noon. Ngayong nakatakas na siya sa aking knowledge sea, tiyak na susubukan niyang angkinan ang iba. Hindi nang ahas si Yang Kai na maging pabaya at nagmamadaling kinaladkad ang kanyang isip palabas ng kanyang knowledge sea, binuksan ang kanyang mga mata, at inilibot ang kanyang paningin sa paligid.
Laking gulat niya sa nakita niya. Iyon ay dahil siya lamang ang ligtas at maayos sa lahat ng mga taong naruroon. Sa kabilang banda, marahas na umiikot ang sigla ng iba. Ang ambon ng dugo sa paligid ng kanilang mga katawan ay siksik, bukod pa rito, sila ay may masakit na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha na tila sila ay nagtitiis ng matinding paghihirap. Lahat sila ay nakakaranas ng cultivation dissonance. Martial Peak, Kabanata 4255. Naloko ka. Si Black Crow Divine Monarch mismo ang nagbanggit na binago niya ang ikalawang bahagi ng Bloodlight Scripture na iniwan niya sa kanyang balangkas. Sa makatuwid, magiging mas kakaiba kung hindi makaranas ng cultivation dissonance pagkatapos linangin ang binagong Bloodlight Scripture. Si Yang Kai lang ang nakatakas sa krisis na ito dahil masyado siyang abala para linangin ang secret art na ito nang tumagos ang Black Crow Divine Monarch sa kanyang knowledge sea. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tingnan ang mga tao sa paligid niya at itinawid ang kanyang divine sense sa Grand Hall, ngunit nabigo siyang mahanap ang anumang bakas ng remnant soul ng Black Crow Divine Monarch. Gayunpaman, sigurado siya na ang kabilang partido ay hindi lamang naririto kundi nakapasok din sa katawan ng iba. Ang Black Crow Divine Monarch ay malamang na nasa proseso ng pagkuha sa katawan ng isang tao ngayon. Nakakalungkot na walang paraan si Yang Kai upang matukoy kung sino ang sinusubukang taglayin ng Black Crow Divine Monarch. Isang ungol ang nanggaling sa tabi niya. Si Ku Huashang na nakaupo sa tabi niya ang gumawa ng tunog. Sa sandaling ito, namumula ang kanyang kutis at literal na umuusok ang ambon ng dugo sa kanyang katawan. Mukha siyang nasaktan sa sobrang sakit. Walang oras si Yang Kai para hanapin ang Black Crow Divine Monarch. Kung hindi siya makakahanap ng paraan upang malutas ang kasalukuyang sitwasyon ni Ku Huashang, malamang na ang kanyang mga meridian ay masisira at siya ay magiging isang lumpo. Pagdating sa likuran niya na may isang iglap, hinampas ni Yang Kai ang kanyang palad sa kanyang likod at pinaikot ang kanyang lakas. Ibinuhos niya ang sarili niyang kapangyarihan sa kanyang katawan, sinusubukang ibalik ang kanyang magulong sigla at ang Emperor Qi na magutos. Bagamat nakararanas siya ng dissonance sa kanyang paglilinang, hindi nagtagal mula nang magsimula ito. Katutubo niyang napagtanto na may mali, kaya hindi niya tinanggihan ang tulong nito at kusang loob na nakipagtulungan sa kanya. Maya-maya pa ay unti-unting huminahon ang kanyang kumukulong sigla. Ang buong proseso ay tumagal lamang ng halos kalahating tasa ng oras ng tsaa. Lamambat ang kanyang kutis at naging kalmado muli ang kanyang blood chi na tila kumukulong tubig. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, isang bakas ng matagal na takot ang sumilay sa kanyang mga mata habang mahina niyang sinabi. Maraming salamat, Junior Brother. Hindi niya alam kung ano ang naging mali. Matapos maunawaan ang ikalawang bahagi ng Bloodlight Scripture na naitala sa balangkas, ang kanyang blood chi ay nawala sa kontrol at nagsimulang kumulo. Maging ang kanyang kamalayan ay naging malabo. Kung hindi pumasok si Yang Kai upang iligtas siya sa sandaling iyon, siya ay dumanas ng isang mapaminsalang kapalaran. Senior sister, mas mahalaga na gamutin kaagad ang iyong mga sugat. Sabi ni Yang Kai. Kasabay nito, palihim siyang nagpadala ng Divine Sense Transmission sa kanya. Senior sister, makinig ka sa akin. Ang pamana ng Tao of Blood dito ay isang kumpletong pagsasabuatan. Isa itong bitag na ginawa ng isang lalaki na may titulong Black Crow Divine Monarch. Binigyan niya siya ng pinasimpleng paliwanag tungkol sa balak ni Black Crow Divine Monarch at labis siyang nabigla matapos itong marinig. Hindi maisip ni Ku Huashang na may isa pang remnant soul ng Divine Monarch sa Blood Monster Cave Heaven. Kasabay nito, naunawaan din niya ang dahilan ng dissonance niya sa paglilinang ngayon. Lumalabas na ang Bloodlight Scripture na naintindihan niya ay malisyosong pinakialaman. Junior Brother, sinasabi mo ba na ang remnant soul ng Black Crow Divine Monarch ay nasa isa sa mga katawan ng mga taong ito ngayon? Sagot niya, oo. Inaasahan ko na nagtagumpay na siya sa pagkakaroon ng isa sa mga ito. Ang sitwasyon ni Yang Kai ay isang pagbubukod. Hindi lamang nalampasan ng kanyang spiritual energy ang iba pang mga cultivator ng parehong realm sa isang malawak na margin, mayroon din siyang soul wormang lotus at napakalakas na soul devouring insects. Iyon lang ang mga dahilan kung bakit niya maibabalik ang sitwasyon sa Black Crow Divine Monarch. Sa kasamaang palad, ang iba ay hindi magkakaroon ng ganoong malalim na pamana o parehong malalim na pamamaraan. Kahit na sila ay mga elite na disipulo ng kani-kanilang dakilang puwersa at maaaring maging napakalakas na mga tao sa hinaharap, sila ay magiging walang magawa sa harap ng isang tao tulad ng Black Crow Divine Monarch. Ang remnant soul ng Black Crow Divine Monarch ay hindi makatakas mula sa palasyong ito, kung hindi siya mabubuhay ng matagal. Kung gusto niyang mabuhay, maaari lamang niyang ipagpatuloy ang kanyang pagtatangka na angkinan ang isang tao. At, sila lang ang nasa Grand Hall sa sandaling iyon. Sino pa ang kaya niyang angkinan bukod sa kanila?
Sa mga taong ito, walang duda na ligtas si Ku Huaxiang. Iyon ay dahil siya ay isang babae. Kung si Yang Kai ang nasa posisyon ni Black Crow Divine Monarch, hinding-hindi niya pipiliin na angkinan ang katawan ng isang babae dahil malamang na ang kanyang kaluluwa at ang kanyang katawan ay hindi magkatugma, na haantong sa lahat ng uri ng negatibong kahihinatnan sa hinaharap. Ang isa pang mahalagang dahilan ay ang Black Crow Divine Monarch ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa Bloodlight Scripture. Bilang isang babae, ang katawan ni Ku Huaxiang ay likas na nakahanay sa yin at hindi angkop sa paglinang ng Bloodlight Scripture. Ito ay makikita sa kanyang mga nakaraang pagtatanghal. Bagamat siya at si Pei Wenzuan ay nagsimulang maunawaan ang Bloodlight Scripture sa parehong oras, si Pei Wenzuan ay matatapos ng mas mabilis kaysa sa kanya sa bawat pagkakataon. Dahil sa pagsasaalang-alang na ito, agad na iniligtas ni Yang Kai si Ku Huaxiang mula sa kanyang kalagayan. Para naman sa iba, maingat niyang inilibot ang tingin sa iba, nakaramdam ng kaguluhan. Walang paraan upang matukoy kung sino ang may nagmamay-ari sa kanilang panlabas na anyo. Sa kanila, si Zhou Yi ng Great Thousand Bloodland ay walang alinlangan na pinakamalaking sospek. Ang Black Crow Divine Monarch mismo ay nagsabi noon na siya ay orihinal na nakatutok sa taong may pundasyon sa Tao of Blood. Dahil lamang sa kasaganaan ng sigla ni Yang Kai kaya sumuko siya sa kanyang orihinal na ideya ng pagkakaroon ng Zhou Yi. Si Zhou Yi ba? Itinoon ni Yang Kai ang kanyang tingin sa mukha ni Zhou Yi. Nang malapit na niyang salakayin si Zhou Yi bilang pagsubok, isang dagandong ang dumating sa malapit. Kaagad pagkatapos noon, biglang idinilat ni Pei Wenzuan ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay nanginginig ng marahas at ang demon chi sa kanyang katawan ay umikot ng husto. Habang umuungol ng malakas ay sinuntok niya ang sarili sa dibdib. Bumulwak ang sariwang dugo sa kanyang bibig at ang kanyang aura ay hangina ng husto dahil dito. Agad siyang tumayo at galit na tinitigan ang kalansay na nasa harapan niya habang nagmumura at nagmumura. Anong kalokohan? Ang bastos na Bloodlight Scripture na ito ay halos sirain ako. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Yang Kai sa nakita. Hindi ako makapaniwala na talagang pinalaya ni Pei Wenzuan ang kanyang sarili mula sa estado ng cultivation dissonance sa kanyang sariling lakas. Dahil ba ganoon lang siya katalented? O, dahil ba siya ay sinapian ng Black Crow Divine Monarch? Kung siya ay may nagmamay-ari, kung gayon ang pagganap na ito ay walang iba kundi usok at salamin. Galit ang ekspresyon ni Pei Wenzuan, may halong takot. Walang flaw sa kanyang performance. Tila naramdaman ang titig ni Yang Kai, lumingon siya sa direksyong ito at napabulalas ng may pagkamangha. Kahanga-hanga iyan. Nakalaya ka rin ba? Mukhang minamaliit kita. Ikaw, matandang aso, mamatay ka. Sumigaw si Yang Kai habang sabay na sumugod at marahas na ibinato ang kanyang kamao kay Pei Wenzuan, na iniwang nakabakaka ang kanyang likod. Nanlaki ang mga mata ni Pei Wenzuan. Hindi niya inaasahan na sasalakayin siya ni Yang Kai sa ganoong oras. Bagamat kanina pa niya pinukaw si Yang Kai, ang sitwasyon noon at ngayon ay ganap na naiiba. Si Yang Kai ay mukhang ganap na hindi nasaktan ngayon habang siya ay nakalaya mula sa cultivation dissonance. Nasira niya ang kanyang pundasyon bilang isang resulta, kaya ang kanyang lakas ay lubhang nabawasan. Gayunpaman, si Pei Wenzuan ay disipulo pa rin ng Myriad Demons Heaven at may sariling pagmamataas na itinataguyod. Kaya, tumawa siya ng walang takot sa halip na magalit. Dahil nagmamakaawa ka para sa kamatayan, ibibigay ng Pei na ito ang iyong hiling. Ibabalik ko ang iyong ulo bilang patunay na natapos ko ang aking misyon. Pilit niyang tinitiis ang sakit na nagmumula sa kanyang katawan, buong sigla niyang itinulak ang kanyang mga palad pasulong. Ang demon chi sa kanyang katawan ay lumundag na parang mga alon sa dagat, na pinipigilan si Yang Kai ng napakalakas na puwersa. Samantala, ang kamao ni Yang Kai ay naging isang barrage ng mga anino ng kamao, na humahampas sa demon chi na may kaunting epekto. Ilang saglit lang siyang nakalaban bago siya binatukan ng demon chi, pinalipad ang kanyang katawan sa himpapawid na parang saranggola ng papel bago bumagsak pa atras. Sa sandaling iyon, biglang sumigaw si Ku Huaxiang. Junior brother, ingat, hindi mapigilan ni Pei Wenzuan na matigilan. Iyon ay dahil nakita niya si Zhou Yi, na naka-cross-legged sa lahat ng oras na ito habang nagdurusa sa mga senyales ng cultivation dissonance, na biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Pagkatapos, ang figure ni Zhou Yi ay lumipad patungo sa likod ni Yang Kai na parang multo, ang kanyang kamay ay nakaunat na parang kuko, na tumututok sa puso ni Yang Kai. Sa hindi kalayuan, sinubukan ni Ku Huaxiang ang kanyang makakaya na magmadali upang magbigay ng suporta. Sa kasamaang palad, si Yang Kai ay nahuhulog sa direksyon ni Zhou Yi, kaya walang paraan na maabot niya ito sa oras. Sa oras na dumating siya ay magiging isang bay. Bakit naglunsad si Zhou Yi ng palihim na pag-atake kay Yang Kai?
Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay nagdulot ng pagkalito kay Pei Wenzuan. Magkagayunman, hindi siya maaaring maging mas masaya. Siya ay malubhang nasugatan sa sandaling ito, kaya hindi komportable para sa kanya na makisali sa matagal na labanan. Kung si Yang Kai ay pinatay ni Joey, kung gayon ito ay magliligtas sa kanya ng maraming problema. Habang malamig na nanonood mula sa mga sideline, bigla niyang naramdaman na may hindi sumama. Iyon ay dahil kalmado ang ekspresyon ni Yang Kai na nakakatakot. At saka, hindi naman ganoon kaina ang lalaking ito, di ba? Nabalitaan na natalo ni Yang Kai si Yuluo siya sa isang galaw sa Azure Arena. Kahit na pinalaki ng mga alingaw-ngaw ang katotohanan, walang katuturan para sa kanya na mapalipad sa isang suntok, higit na hindi mula sa isang mabilis na pag-atake na ginawa niya pagkatapos na magdusa mula sa cultivation dissonance at makatanggap ng matinding pinsala bilang resulta. May gagawin ang bastos na ito. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Pei Wenzuan habang nakakunot ang kanyang noo. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang isang marahas at nakakasakit sa tainga na tunog ng pagkuskus ng metal sa bawat labas. Naglipad ang mga spark sa buong lugar. Si Yang Kai ay dumura ng sariwang dugo na tila siya ay tinamaan ng kidlat at pinadalang lumipad pabalik patungo kay Pei Wenzuan muli. Paikot-ikot ang katawan, tumalikod siya at lumapag sa hindi kalayuan sa kanya. Hindi na muling kumilos si Pei Wenzuan. Paano siya muling aatake kung alam niyang may mali? Pagangat ng kanyang mga mata, nakita niya na ang mga damit na nakatikip sa likod ni Yang Kai ay punit-punit ngunit isang layer ng gininto ang kaliskis na parang dragon scales ang lumitaw sa kanilang lugar. Kaya lang, halos lahat ng dragon scales ay natangay sa sandaling ito, nag-iwan ng madugong sugat na umabot sa buong likod ni Yang Kai. Ito ay isang nakakatakot na tanawin at sa kanyang tingin, nakita niya ang dragon scales na dahan-daang kumukupas at nawala sa paningin. Tanging ang dagwang sugat lamang ang natitira. Sa hindi kalayuan, tumingin si Joey sa kanyang kamay na may bahagyang naguguluhan na tingin. Tila nagulat siya na nakaligtas si Yang Kai sa kanyang palihim na pag-atake. Nang magkausap sila kanina, malinaw niyang naramdaman ang malakas na layer ng depensa na bumabalot sa katawan ni Yang Kai. Iyon ang layer ng depensa na naging sanhi ng lahat ng kanyang mga nakaraang pagsisikap na mauwi sa wala. Sa huli, nabigo siyang durugan ang puso ni Yang Kai gamit ang kanyang kuko bilang resulta. Puy! Lumingon si Yang Kai sa gilid at dumura ng isang subo ng dugo. Tinaas ang kanyang baba, tumingin siya kay Joey na may mapagkunwari na ekspresyon. Niloko ka, matandang aso. Ang pag-atake kay Pei Wenzuan ay isang pagkukunwari, ang pag-akit ng Black Crow Divine Monarch sa aksyon ang tunay niyang layunin. Sa sitwasyon ngayon, walang paraan si Yang Kai para malaman kung sino ang taglay ng Black Crow Divine Monarch. Walang paraan para iligtas niya ang iba sa ilalim ng mga kalagayang iyon. Maaaring hindi niya may pagtanggol ang sarili kung inatake siya ng Black Crow Divine Monarch habang abala siya sa pagsisikap na iligtas ang iba. Kung talagang sinapian si Pei Wenzuan, magiging perpekto ito. Kaya niyang samantalahin ang pagkakataon na patayin siya. Sa kabutihang palad, nabigo ang Black Crow Divine Monarch na magpigil at unang tumalon palabas. Kahit na naihanda na ni Yang Kai ang kanyang sarili ng maaga, halos mamatay pa rin siya sa kamay ng Black Crow Divine Monarch. Kung hindi niya ginamit ang kanyang Dragon Transformation Secret Art upang bumuo ng Dragon Scale sa kanyang likod sa kritikal na sandali, hindi siya makakaalis na may ganoong kaunting pinsala. Anong pinag-uusapan niyo? Tahimik na tiningnan ni Joey si Yang Kai. Magpapanggap ka pa ba? Tiningnan ni Yang Kai si Joey ng masama. Kailangan ba talagang kumilos ng maingat ang isang marangal na Divine Monarch sa harap ng isang junior na katulad ko? Divine Monarch, napatulala si Pei Wenzuan sa mga salitang iyon. Labis din siyang natukso na tanungin si Yang Kai. Ano sa mundo ang pinag-uusapan mo? Paano magiging Divine Monarch ang isang alagad ng Thousand Great Bloodland? Iyon ay isang titulong tanging ang High-Grade Heaven Opening Realm Masters ang maaaring taglayin. Brother Pei, buksan mo ang iyong mga mata at tumingin ng mabuti. Itinuro ni Yang Kai si Joey. Ang taong nasa harap mo ay hindi si Brother Joe mula sa Great Thousand Bloodland. Siya ay sinapian ng isang matandang multo na ang pangalan ay Black Crow Divine Monarch. Ang Black Crow Divine Monarch ay ikinulong sa Blood Monster Cave Heaven ng Blood Monster Divine Monarch. Matapos mamatay ang Blood Monster Divine Monarch, ninakaw niya ang mana ng Blood Monster Divine Monarch ng Dao of Blood at inilipat ito sa lugar na ito. Ang lahat ng ito ay para akitin tayo dito para makahanap siya ng angkop na kandidatong pag-aari. Sumimangot si Pei Wenzuan. Paano mo nalaman ang lahat ng iyon? Sumagot si Yang Kai. Dahil sinubukan niya akong angkinan ngayon, ngunit nabigo siya. Kaya naman nagpalit siya ng target at sa halip ay sinapian niya si Joe. Nilinga ni Pei Wenzuan si Yang Kai.
Natural siyang nakaramdam ng pag-aatubili na paniwalaan ang kanyang mga salita, sa halip ay piniling paniwalaan na si Yang Kai ay may kagagawan ng masama. Pagkatapos ng lahat, sino sa lugar na ito ang makakatakas kung sinubukan ng isang Divine Monarch na angkinan sila? Ngunit, sinabi ni Yang Kai na nabigo ang kabilang partido na angkinan siya. Marshall Peak, Kabanata 4256. Libangan. Sinabi ni Joey. Senior brother, tiyak na nagbibiro ka. Ang Joho na ito ay totoo at totoo. Paano ako napossess? Sa kabilang banda, napakawalang kwenta mo sa akin, senior brother. Anong mga pakulo ang ginagawa mo? Sinusubukan mo bang maghasik ng hindi pagkakaunawaan sa amin upang tamasahin ang lahat ng mga benepisyo sa lugar na ito mismo? Si Pei Wenzuan, na may kaina-hinalang nakatingin kay Yang Kai, ay agad na lumingon sa direksyong iyon pagkatapos marinig ang mga salitang iyon habang may bakas ng pagkagulat na sumilay sa kanyang mga mata. Ha. Humagalpak ng tawa si Yang Kai. Ang lakas ng loob mong sabihin na hindi ka sinapian. Tingnan natin kung paano mo planong pag-usapan ang paraan mo ngayon. Bahagyang kumunat ang noo ni Joey. Sumulyap kay Yang Kai, pagkatapos ay tumingin siya kay Pei Wenzuan at mabilis na natauhan. Saan sumapi ang monarch na ito? Mula sa hitsura sa mukha ni Pei Wenzuan, masasabi niyang nalantad ang kanyang mga kasinungalingan, sa makatuwid, hindi na siya nag-abala pang magpanggap. Si Pei Wenzuan ay nag-click sa kanyang dila at sumagot. Ang may-ari ng iyong katawan ay tinatawag na Joey, hindi Jowo. Agad na naunawaan ni Joey, at bahagyang tumango bilang tugon. Paglingon kay Yang Kai na may pagsang-ayon, sinabi niya, Junior, ikaw ay tuso at mabilis ang isip. Talagang may mga mahuhusay na tao sa buong mundo. Ang talumpati ng brat na ito ay nagpahayag ng walang kahina-hinala. Ibinunyag pa niya ang pangalang Jowo, sa dulo, nililin lang ako sa paniniwalang ang taong taglay ko ay pinangalan ng Jowo. Sumunod na lang ako sa kanya at sinagot ko ito. Sino ang makakaalam na ang mga salita ng brat na ito ay sinadya upang iligaw at subukan ako? Mukhang hindi siya masyadong sigurado sa judgment niya kahit na sinugod ko siya. Kaya naman nagkaroon siya ng pagsubok na ganyan. Bagaman ito ay isang simpleng pangungusap, nangangailangan ito ng napakabilis na pag-iisip. Ang brat na ito ay may napakalakas na spiritual energy, pati na rin ang supreme treasure tulad ng soul-warming lotus. Sa bilis na ito, tiyak na magiging lubhang makapangyarihan siya kapag lumakas na siya. Kung gusto ko siyang patayin, kailangan kong gawin ito ngayon. Kung hindi, baka hindi ko nakayanin sa hinaharap. Walang kinalaman ang mga gawain mo dito, Pei. Ang Pei na ito ay may mas mahahalagang bagay na dapat gawin, kaya't mag-iwan muna ako. Habang sinasabi iyon, tumalikod si Pei Wenzuan at nagmamadaling lumabas ng Grand Hall sa isang iglap. Ang Black Crow Divine Monarch, na lumabas nang wala sa oras, ay nagbigay sa kanya ng isang napakasamang pakiramdam. Kahit na ang kabilang partido ay hindi hihigit sa isang remnant soul na kakakuha lang sa katawan ng ibang tao, hindi alam kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng kaaway. Gayunpaman, ang kabilang partido ay isang Divine Monarch. Walang magandang mangyayari sa pananatili sa lugar na ito, kaya desidido siyang nagdesisyong umatras. Napatulala si Yang Kai. Ang bastos na ito mula sa Myriad Demon's Heaven ay masyadong hindi mapagkakatiwalaan. Paano niya maiiwasan ang pagkuha ng personal na responsibilidad sa ganitong oras? Kaya naman, dali-dali niyang sinabi, Brother Pei, sa tingin mo ba ay maaari kang manatiling walang kinalaman ngayong umabot na sa puntong ito? Kung ako si Black Crow Divine Monarch, sisiguraduhin kong walang makakalabas ng buhay sa lugar na ito. Paano ko pa itatago ang sikreto ko? Naiintindihan mo ako, Junior. Ang lalaking dating Joey ngunit ngayon ay Black Crow Divine Monarch ay tumango bilang pagsang-ayon. Ang kanyang ekspresyon ay tila nagsasabing magkatugma ang kanilang mga iniisip. Sa banayad na pagkaway ng kanyang kamay, ang buong Grand Hall ay biglang dumagundong at lahat ng pasukan ay nagsara ng mahigpit. Huminto si Pei Wenzuan sa kalagitnaan ng hakbang. Bahagyang pangit ang kanyang ekspresyon habang iniangat ang kanyang ulo para tingnan ang Black Crow Divine Monarch. Matanda, dapat ay natuwa ka noong iniwan kitang mag-isa. Natatakot akong magwawakas ngayon ang mga bagay-bagay para sa iyo dahil sa iyong pagkakamali. Tumawa si Black Crow Divine Monarch. Ganyan na ba kangas ang lahat ng juniors ng kasalukuyang henerasyon? Napakahusay. Napakahusay. Ang mundo ay mas kawili-wili sa ganitong paraan. Ang Old Master na ito ay hindi magsasawa. Habang nagsasalita ay biglang nanginig ang kanyang katawan. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ng paghila ang lumabas sa kanyang figure. Kaagad pagkatapos noon, ilang mga daing ang umalangaw-ngaw. Ang ambon ng dugo na nakapalibot sa mga taong iyon na nakaupo na naka-cross-legged sa paligid ng balangkas ay umikot ng marahas at napalitan ng maraming blood-chi dragon na sumugod sa kanya at bumuhos sa kanyang katawan.
para bang ang kanyang katawan ay naging isang napakalalim na hukay na ganap na nilamon ang blood chi. Hindi napigilan ng Black Crow Divine Monarch na ipakita ang isang kalugod-lugod na ekspresyon, na para bang tinatamasa niya ang pinakamasayang karanasan sa mundo. Kasunod ng kanyang mga aksyon, ang sigla ng mga taong iyon ay mabilis na bumaba at ang kanilang mga katawan ay nalanta. Nakararanas na sila ng cultivation dissonance, kaya hindi na nila nagawang lumaban. Bukod dito, ginagamit ng Black Crow Divine Monarch ang isa sa secret techniques ng Bloodlight Scripture na tugma sa kanilang cultivation dissonance. Paano sila makakalaban? Parehong naramdaman ni Yang Kai at Ku Huaxiang ang kanilang mga anit na nanginginig sa takot sa nakita. Bagamat naintindihan na nila ang unang bahagi ng Bloodlight Scripture dati, iyon lang ang Bloodlight Scripture secret art. Wala itong anumang secret techniques. Hanggang sa nakita nila ang ginawa ng Black Crow Divine Monarch ay napagtanto nila kung gaano talaga kalupit ang Bloodlight Scripture. Ito ay talagang isang evil art. Gayunpaman, hindi ito mahirap maunawaan. Ang Blood Monster Divine Monarch ay hindi isang mabait na tao. Nangangatuwiran ito na ang Bloodlight Scripture na kanyang nilinang ay hindi rin isang mapayapang secret art. Ang lalong ikinabahala ni Yang Kai ay ang aura sa paligid ng katawan ni Black Crow Divine Monarch ay patuloy na umaakyat sa kanyang mga kilos. Bagamat si Zhou Yi ay orihinal na elite na disipulo ng Great Thousand Bloodland, hindi siya ganoon kalakas. Sa kabilang banda, naramdaman ni Yang Kai ang isang pakiramdam ng pang-aapi na nagmumula sa kanya pagkatapos siya ay angkinan ng Black Crow Divine Monarch. Ang isang tao na maaaring maglinang sa kaharian ng isang Divine Monarch ay hindi maaaring maging isang mahina ang pusong mahina. Bilang karagdagan, nakakuha ang Black Crow ng mana tulad ng Bloodlight Scripture. Ang iba't ibang hindi maisip na mga pamamaraan ay naging mas malakas kaysa dati. Hindi na natin siya mapapatuloy. Ito na talaga ang pinakamagandang oras para umatake. Kagagaling lang niya kay Zhou Yi, kaya maaaring hindi pa ganap na pinagsama ang kanyang kaluluwa at ang kanyang katawan. Kasama ang katotohanang limitado ang pamana ni Zhou Yi, masasabing siya ay kasalukuyang nasa pinakamahina. Tiyak na lalakas siya kapag naubos niya ang sigla ng mga taong iyon. Atake. Isang sigaw ang pumasok sa tainga ni Yang Kai habang si Pei Wenzuan ang unang kumilos. Malinaw na siya ay dumating sa parehong conclusion bilang Yang Kai. Habang sumisigaw, itinulak niya paarap ang mga kamay. Isang malaking itim na cone ang hiniwa sa hangin at mabilis na bumaril patungo sa Black Crow Divine Monarch. Ang itim na kono ay nabuo mula sa purong demon chi at mabilis na umikot, halos parang maaari pa itong mapunit sa kalawakan. Hindi pa tapos si Pei Wenzuan. Kaagad na sumunod sa likod ng kono, lumundag siya pasulong na parang panther. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, na umaabot patungo sa Black Crow Divine Monarch sa hangin. Lahat ng 5 daliri niya ay naglalaman ng metal, wood, water, fire, at earth element powers, na bumubuo ng cycle ng 5 elements na kapwa nagpapatibay sa isa't isa. Ang kanyang kapangyarihan ay tumaas ng malaki bilang isang resulta. Gayun din, ang reaksyon ni Yang Kai ay napakabilis. Sa madaling salita, aatake sana siya kahit hindi si Pei Wenzuan. Nilusob ng Black Crow Divine Monarch ang kanyang knowledge sea at nalaman ang tungkol sa marami sa kanyang mga sikreto, hindi pa banggitin ang Soul Warmang Lotus ay nalantad din. Hinding-hindi papakawalan ng Black Crow Divine Monarch si Yang Kai. Talagang target niya ang Soul Warmang Lotus. Bilang isang nasugatang remnant soul, ang Supreme Treasure na ito ang eksaktong kailangan niya para makabawi. Isang malawak na sweep ang ginawa ni Yang Kai gamit ang kanyang braso, pinalamutian ng isang malaking moonblade na humahampas patungo sa Black Crow Divine Monarch. Samantala, ibinalik ni Ku Huaxiang ang kanyang ulo, hinubad ang mahabang pulang laso na nakatali sa kanyang buhok at ipinutok ito patungo sa dibdib ni Black Crow Divine Monarch. Maging si Yang Kai, Pei Wenzuan, o Ku Huaxiang, silang tatlo ay hindi ordinaryong Emperor Realm Cultivator. Ang huli na dalawa ay core disciples ng 36 na Cave Heavens, kaya masasabing sila ay nakatayo sa pinakatuktok ng Emperor Realm. May iilan sa ilalim ng Heaven Opening Realm na maaaring maging kalaban nila, at hindi gaanong kailangang sabihin tungkol kay Yang Kai. Nakapatay na siya ng ilang low-grade Heaven Opening Realm Masters kaya hindi nasusukat ng common sense ang kanyang lakas. Ang kapangyarihang pinakawalan ng pinagsamang pag-atake ng tatlong ito ay isang bagay na kahit na ang Black Crow Divine Monarch ay hindi maiwasang kilalanin. Paulit-ulit siyang tumango bilang pagsang-ayon. Mabuti, magaling, kayong tatlong maliliit ay talagang kahanga-hanga. Tiyak na magkakaroon ka ng mga magagandang tagumpay sa hinaharap. Ang mga salita ng papuri ay lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Sa kabila ng kanilang pinagsamang pag-atake, hindi siya tumabi o umiwas. Sa kabaligtaran, humakbang siya ng biglaan. Tumingin siya kay Yang Kai at sumigaw. Ngunit,
Masyado kang mayabang, Junior. Akala mo ba nasa loob pa rin ito ng iyong Knowledge Sea? Nakaranas siya ng matinding pagkatalo sa loob ng Knowledge Sea ni Yang Kai. Siya ay orihinal na hindi hihigit sa isang Remnant Soul kung tutuusin. Sa huli, napilitan siyang gumamit ng sakripisyo na diversion para makatakas. Sa kaibahan, siya ay kasalukuyang nagtataglay ng pisikal na katawan. Sa kanyang dating pamana ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, paano niya matatakot ang tatlong maliliit na Emperor Realm Juniors kahit na ang kanyang lakas ay wala na sa kanyang sukdulan. Nang gawin niya ang hakbang na iyon, isang makapal na blood chi ang tumagos sa buong Grand Hall na tila babagsakan silang tatlo ng mga bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo. Maging si Yang Kai, Pei Wenzuan, o Kou Huashang, silang tatlo ay hindi napigil ang tumigas ng bahagya ng hindi sinasadyang bumauha sa kanilang isipan ang labis na kawalan ng kakayahan. Hong. Ang Demon Chi Cone ay bumangga sa Black Crow Divine Monarch ngunit nawalan ng silbi. Ang pag-atake ay napigilan ng makapal na layer ng blood chi na higit sa metro ang layo mula sa target nito. Sa kabilang banda, pinunit ng Moonblade ni Yang Kai ang mga depensa ni Black Crow Divine Monarch. Sa kasamaang palad, ang bilis nito ay bumaba ng husto matapos itong lumubog sa blood chi, na nagpapahintulot sa huli na madaling makaiwas sa pag-atake. Ang laso ng buhok ni Kou Huashang ay hindi gaanong ipinakita para sa kanyang mga pagsisikap. Matapos lumubog sa blood chi, ang halo nito ay agad na nagsimulang kumurap ng marahas. Napakaraming espiritualidad ang nawala sa isang iglap kaya dali-dali niyang binawi ang laso sa gulat. Kahit na ang low-grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi maglalakas loob na tanggapin ang pinagsamang pag-atake ng tatlong ito, gayunpaman, hinaranggan silang lahat ng Black Crow Divine Monarch ng kaunting pagsisikap. Kasabay nito, natapos niyang kainin ang lahat ng blood chi ng iba pang mga cultivator sa loob ng silid. Ang kanilang mga katawan ay nangunot na parang mga mummified na bangkay. Hanggang sa kanilang pagkamatay, ang mga taong iyon ay walang kaalam-alam tungkol sa kung ano ang nangyayari. Ito ay masasabing lubhang kalunos-lunos. Ang mga makakarating sa palasyong ito ay ang pinakamagaling sa kani-kanilang dakilang puwersa. Sila ang pinakamalakas sa kanilang mga kapantay, kaya ang kanilang sigla ay hindi kapani-pani walang matatag. Nang makatanggap ng sustansya mula sa kanila, ang aura ni Black Crow Divine Monarch ay tumaas ng baliw at umabot sa antas na ikinasindak nilang tatlo. Bagamat wala siyang aura ng Heaven Opening Realm, ang kanyang momentum sa sandaling ito ay halos kahanga-hanga ng isang mid-grade Heaven Opening Realm Master. Sa madaling salita, siya ay isang mid-grade Heaven Opening Realm Master na hindi maaaring gumamit ng signature power ng Heaven Opening Realm. Pakiramdam nilang tatlo ay lumulubog ang kanilang mga puso. Kung ganoon talaga, wala nang paraan para manalo sila. Kahit na hindi nagamit ng Black Crow Divine Monarch ang World Force dahil sa kulang na pamana ni Joey, mayroon pa rin siyang pundasyon ng high-grade Heaven Opening Realm Master. Walang sinasabi kung gaano kalakas ang maipapakita niya. Ang blood chi sa paligid niya ay pumiyok ng marahas, na nagmukhang nababalutan siya ng ambon ng dugo. Tinitigan niya ng masama si Yang Kai at Nishan. Junior, maglakas loob ka bang kumilos ng buong pagmamalaki sa harap nitong monarch? Sisimulan ko sa iyo. Habang sinasabi iyon ay bigla niyang ikinaway ang kanyang malaking kamay. Isang ulan ng dugo ang biglang bumagsak kay Yang Kai mula sa itaas. Ang ulan ng dugo ay hindi mukhang espesyal sa anumang paraan, ngunit malinaw na naglalaman ito ng malaking kapangyarihan. Paulit-ulit na kumikislap ang figure ni Yang Kai upang maiwasan ang pag-ulan ng dugo, ngunit taliwas sa inaasahan, sinabi sa kanya ng kanyang pangunawa na binabaliwala siya ng Black Crow Divine Monarch pagkatapos ng unang hakbang. Isang kamay ang biglang nag-abot mula sa loob ng ambon ng dugo at kumamaw kay Pei Wenzuan sa mga hadlang ng kalawakan. Ang matandang asong ito ay tunay na tuso. Kahit nakaharap ang tatlong kabataang ito, hindi siya nagdalawang isip na gumamit ng mga pagkukunwari at paglilibang. Sa pag-iisip muli, ito ay may katuturan. Hinahangad ng Black Crow Divine Monarch ang soul-warming lotus ni Yang Kai, kaya paano niya ito mapapatay ng ganoon kadali? Malamang na binalak niyang hulihin ng buhay si Yang Kai upang angkinan ang soul-warming lotus bilang kanya. Kung hindi niya mapatay si Yang Kai, maaari lang niyang salakayin sina Pei Wenzuan at Kou Huashang. Si Pei Wenzuan ang nanguna sa pag-atake sa kanya kanina, kaya malamang na may hinanakit siya para doon. Hindi inaasahan ni Yang Kai na gagawin ng Black Crow Divine Monarch ang gayong mga aksyon at gayon din si Pei Wenzuan, sa makatuwid. Ang malaking kamay ay agad na pumulupot sa leeg ni Pei Wenzuan ng mahigpit habang ang isang layer ng pulang dugo chi ay mabilis na tumagos at bumabalot sa huli.